Saan ba po pupunta yan? So, ganun. Sa Facebook at sa Okay, YouTube. Game po. Same question. Bakit po tiny house? Tiny house po kasi, first of all, fans kami ng tiny house. We've been watching Living Big in a Tiny House. Living Big in a Tiny House by kay Bryce Langston. Nag-enjoy po kami talaga ng panonood noon. Until such time na kumukuha na kami ng idea na tapos kaya na-inspired din kami doon na yung mga tao pwede palang mas maliit na bahay, less maintenance, less gastos, pero lagi nila pinapakita malaki yung surroundings nila, yung parehong pangarap naming mag-asawa yung ganitong living, ganitong life. Away from the city, yung back to basic, nature, alaga ng mga ano. So, yun po. And then, kaya po naging Madelinesville po ito. Talaga pong naisip nyo na parang village of tiny house. The first concept was to, yung Tiny Homes Enclave. The first name is Emaruho. And it was parang our home na baligtad. Then, asa ilalim nun, Tiny Homes Enclave, talagang balak namin i-cluster of tiny homes talaga. Then, there comes a time din na naisip namin na i-offer to dun sa mga retiree. Sila magpapagawa ng units nila. And then, amin yung lot, parang condo type, na kanila yung lot. Then, pag hindi sila mag-i-stay, papaupa namin. Pero sa tingin namin, mas okay yung konti lang yung units para private talaga, yung privacy ng tao may sa tahimik, saka hindi crowded talaga. Yan ang gusto namin. Yung clientele nyo po, karamihan galing din sa Manila. We were surprised to learn that most of the client po ay galing Antipolo. Wherein ganito rin yung surroundings sila. Mas marami po talaga. There comes a time na dalawa na yung nag-check-in na tiga Antipolo. Then we were surprised na tiga Antipolo pa rin yung darating. So, sabi ko, wala bang puno sa Antipolo? So, binibiro ko sila, wala ba kayong ganito? Wala ba kayong puno? Sabi nila, pero iba daw yung feel. Iba daw yung feel ng Tagaytay, iba daw yung feel ng lamig daw dito, iba daw. Daw malamig din ho doon, pero iba daw yung feel dito. Yung pong nagtatry, yung mga nagstay dito, alam din nila yung concept ng tiny house. Yung mas marami pong may alam, mas maraming na-excite. The first thing na pag binuksan nila agad yung pinto, the first impression was tiny house talaga maliit. When they opened the door po to view the unit, the first word na sinasabi nila, cute, 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 ganun po lahat. Lahat po, karamihan. Then, yun po. Pero, kami kasi, nagpunta kami rito kasi gusto namin matry yung tiny house. May mga ganun po bang pumupunta na alam nila yung tiny house, tapos gusto nilang masubukan bago magpastayo ng sarili nilang tiny house? May mga client po kami na nagpunta dito. They stayed for a days, then nagtatanong-tanong sa akin. Only to know na gusto nila magpagawa rin sa akin ng same concept. Gusto nilang magpapagawa daw sila somewhere in Batangas or Laguna. And they wanted me to supervise the construction, then assist in the design, and then po, ganun po. Hindi ako pumayag kasi I want to devote my time na lang po sa family and dito. Kulang na oras ko dito eh. Ano pong feeling na kayo pa lang ang may ganitong concept na tiny house in the Philippines? Kasi the tiny house concept is getting popular all over the world, diba? Especially sa US, sa Europe, sa New Zealand, sa Australia. Dito sa Pilipinas, parang wala pa, pero people are starting to notice. Tapos, katulad nyo, maraming nanonood nung kay Bryce. Yung tiny home sa Netflix, nagsisimula na rin, very popular na yon. Ako nung nag-post sa Facebook, ang dami pala akong kaibigan na ganun din. Nasaan yan? Gusto ko yan. Nanonood din ako sa YouTube niyan. Gusto ko rin makasubok na tumira sa tiny house. Ano po yung feeling na kayo pa lang yung may ganito? One of the plan was to, minadali talaga namin. Kasi I research po lahat. Nag-research po ako about tiny homes in the Philippines. Pag itinap nyo po, tiny homes in the Philippines, wala pong lalabas. Wala po siyang lalabas. So, talagang minadali namin na kami talaga yung una. First is, siyempre po, proud ka. And then,
in-invite when I watched po the vlog ni Kim Chu. Hindi po ako mahilig kay Kim Chu, but I was amazed that enjoy na enjoy siya dun sa pag-vlog niya. She was so proud na instead of staying in the hotel, nag-stay po siya sa tiny house. So, I even suntok sa buwan, in-invite ko po si Kim Chu to visit because I told dun sa message ko po na Kim Chu, meron na tayo sa Pilipinas. I think, and this is the first one. So, why don't you come and try to visit? Tapos, para kahit papano, makita mo. Kung ayaw mong i-vlog, at least makita mo, you'll be proud na meron tayo sa Pilipinas. Hindi po nag-response eh. I even invited Bryce Langston na mas lalong imposible. But God is there, no? Malay mo, siya yung mag-invite kay Bryce. No? So, one of these days, nandito si Bryce. Ano naman, kasi kayo yung nauna dito. Siyempre, may mga learnings kayo. I think wala pang contractor sa Pilipinas na pwedeng magsabi na kami yung magaling in building tiny houses in the Philippines. Kasi ang tiny house, lahat maximize mo lahat ng space, di ba po? Even the choice of the sink, yung size ng sink, kailangan alam mo para ma-maximize mo siya. So, ano po yung mga important learnings ninyo in constructing tiny houses? First is talaga kung walang experience yung contractor mo, dapat tuto ka rin talaga. If you had the concept talaga, dapat sabihin mo sa kanya. Kasi most of the architects and engineers, they stayed with the things that they have learned. Sasabihin nila, ganito, hindi pwedeng ganito, hindi pwedeng ganito. Wherein sa'yo, pwede na. They know how to build, but they don't know the functionality. Bakit kailangan maliit? Ba't kailangan i-undersize mo lahat yung gamit? Ba't kailangan mawala sa standard lahat? The more kasi na ipaliliitin mo at pakukyutin mo siya, the more siya magiging bagay sa tiny house. Kasi pag tiny house tapos big equipment ang gagawin mo, hindi siya parang small person na nagsuot ng malaking t-shirt na hindi babagay kahit papaano, kahit anong gawin mo hindi babagay. So, nahihirapan po silang intindihin yung concept na yun. Because they stick with what they have learned in school. And kahit po yung nag-design netong tiny house namin, is a newly graduated architect na talagang inaral niya rin yung concept. Pero siyempre limited din yung time niya and hindi niya rin alam yung functionality. Most of them, hindi ko naman dinidegrade, but most of them, they don't know about the functionality. No? Bawat gamit, bawat item, bawat kailangan lahat magtutugma. Hindi pwedeng maliit, undersize, tapos merong upsize. Mali. Parang hindi mapapansin ng talagang marunong. Ano po napansin niyo kung i-enumerate niyo yung top 3 o top 5 na mistakes ng contractor dahil hindi pa sila sanay sa concept ng tiny house? Ano po kaya yun? Kasi, una toilet size, kailangan yung toilet size na talagang dapat kahit konting medyo hindi siya masikip pero eksakto ka lang dapat ganun. Convenient, Convenient ka. comfortable. Then makikita mo agad, masasabi mo cute but it's okay. Functional, it's okay. Maliit pero okay na. Pero yung ganun, tapos wag niyo pong wag niyo isa sa mawawala ng kailangan ng sleeping quarter ng tao. Kailangan komportable, kailangan maayos. And yun, saka yun nga, dapat maging iba yung feel sa normal house. Dapat, yun ang, pag pumunta ka dito sa tiny house, iba yung feel mo, hindi yung parang nasa bahay ka rin talaga. O parang nasa condo ka lang. Kasi, like hotels, hindi naman sa atin lahat talaga nakaka-afford ng hotel-like structure na design. So, pagdating mo doon, elegant feel. Dito, kung bahay mo is okay na, pagpunta mo sa tiny house, makikita mo, dinownsize ka lahat. Pero, ang sarap pala, pwede pala, kasya pala. You don't have to spend money, you don't have to spend a lot of paglilinis. Pwede naman pala. Ano po yung favorite ninyo sa mga bahay? Blue. Because September ako. French blue ang color ng September. O, ano yata yun? Basta stone namin, it's lime, it's a blue something na
So, blue po, dyan ko pinagbuhos lahat yung gusto ko, saka yung feel ko na maggawa, nandyan po. And even the architects who's, nag-stay sa amin for 5 months now, notice na OC ako, obsessive compulsive, because of the details being, dito, ginawa sa blue. Yun. Paborito ko po yan. Ano po yung pinakagusto niyo sa concept ng tiny house? Dito sa amin po. The door, muna yung door, sliding door namin. Though hindi siya ganun sa barn door. Oo, yung barn door namin. It was made by me and my daughter. Ako po yung nag-isip. Nung ibigay sa amin yan, it's a plain sheet ng puti. Puting-puti lang siya. Then, daughter ko yung nag-paint. Sabi niya, Papa, I don't know how to paint. Sabi ko, kaya ikaw ang pinagpipaint ko kasi I know hindi ka marunong mag-paint. Kung ano lang yung paint mo, then that's it, okay na yan. Huwag mo nang dodoblehin. Then, dinisign ko na lang po ng mga palette wood. Then, umayos. Then, isa pang part na gusto ko din yung breakfast nook. It was a junk wood coming from the old house ng ginibang bahay ng tatay namin. Yung mga woods na yun, naulanan na, naarawan na, nabulok na. Iningi ko sa sister ko, then pinaload ko sa pamangkin ko. Only, nung nakita nilang ganito, nagandahan sila na pwede naman palang naging maayos lahat. Yun po, yun yung mga paborito kong part dyan. Saka yung halos lahat. Pero yung pinaka maayos po yung kortina namin, which is, personally designed. Hindi ko pa alam kung meron na yan sa Pilipinas o meron na yan sa buong mundo. Pero iba po yung pagkagawa ng kortina. Yung functionality niya po, same din sa mga blinds na binibili niyong mahal. Then, napakamura po niyan. At kung gagawin niyo, DIY, napakadaling gawin. Pwede ka mag-video ng mga DIY. No? Kung tatanungin po kayo ng isang tao na gusto rin magkaroon ng tiny house, ano yung mga importanteng tips na gusto niyo ibigay? Kung first is dapat yung hindi mo nakikita normally sa bahay mo, yung hindi mo nakikitang mga gamit, doon siya mag-stand out eh. So most likely kung marunong ka mag-DIY, it's better to DIY. Copy, innovate, tapos improve mo yung design mo. Para magbago ka ng konti kung gusto mo mangopya ng ideas din baguhin mo. Kasi kung regular na bibilin mo lang lahat yan sa store, local store, wala pong saysay eh. Walang, kunyari bibili ka lang sa mga pandekorasyon mo. Walang saysay. Kahit po yung lalagyan namin ng candle, was handmade by my best friend. Nakita mo niyo po yung angel na nando sa parang yung bato. It was hand carved by my best friend. Ano po yun? Kaya yung lahat yun, yung mga yun, kahit yung mga maliliit na po, antik na po yung mga maliliit na hindi mo na makikita sa stores. Wala na po yan. Wala namang gano'n. Marami pa po kaming gamit sa bahay na na-acquired ko binata pa ako. So, yung iba po nang dadali na dito. Pero sa construction, sir, ano yung mga dapat nilang tandaan? Tandaan nila is babantayan nila lagi yung size, yung kailangan, baka kasi yung contractor baka magsabihin, ito kasi yung standard, ito ang standard, hindi pwedeng ganito, hindi pwedeng yan. Doon nagtatalo lagi eh. Sasabihin nila, hindi maaprubahan ng city engineers. Hindi, sa tingin ko, hindi naman nila sinukat yan eh. Tinignan lang po lang nila. Ng mga city engineers, titignan lang naman nila yung plano kung nakaplano sila. Tapos, yung sleeping quarters pa. Kailangan comfy. Kailangan something na, kasi yung tao, kahit na pagod ka, and galing ka sa anumang work, pag nahiga ka na po, pag naka-rest ka, iba na yung pakiramdam mo. We had one diplomat stage here po, no? Na Dutch. Nung dumating po sila, sobrang mainit ulo niya. Sobrang kinomplain niya po lahat. And nagkataong pang-brownout po, walang ilaw. Then, nung morning, nakatulog na siya. All precious na po siya lahat. She even gave me a high rate po sa Airbnb. Napakaganda po ng comment niya, review niya.
Then sabi niya, I sleep like a baby, sobrang sarap daw, sobrang ganda. And she even commented na napaka-comfy po ng bed, which is normal lang po. So, it's not the bed siguro po, but the sleeping quarter itself, na iba yung dating. Iba po yung feel, iba yung ganon. Kailangan, sabi, tama po kayo na, kailangan i-feel mo. Feel mo yung ano. That's what we have done po. So, kaya nag-stay po kami dito ng almost a month o kami magpamilya. Tinitignan po namin lahat, nina-note namin lahat. Ano yung kulang, ano yung mali, ano yung... So, yung mga nako-comment po ng guest, na-comment na po namin. And we're trying to improve. Okay, sir. At least meron ka pang gustong sabihin. Mag-invite ka, sir. Please, Dito. come po, please, One more. 1, 2, 3. please try to experience living big in a tiny homes. It's a different feel po. Iba po dito. You'll be close to nature, and then mararamdaman nyo po na we don't have Wi-Fi, we don't have Netflix, we don't have PS4, but we have Wi-Fi, which is your wife, and we have net friends. Meron po kami niyan, wala. So we don't have Wi-Fi, but you can make better connections with your loved ones po, and God po. That's the best thing po. And tiny, mas closer kayo together. Mas magbabind kayo. Sa bahay niyo po, you can hardly have breakfast together, but here po we have a long table, and kakatukin niyo lang po yung family members niyo, then you'll have breakfast, lunch, and dinner together po. Yun po kagandahan ng Madeleine experience. Try to experience po. Thank you. Paano? Patur naman.